So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin to sa playlist. Yan. So pag-usapan natin ngayon po ay part 7 to 9 sa ating more deep, meaningful spiritual life in money, relationship at saka life. So yung masasabi ko po sa inyo is mayroon tayong mga bagong topic na i-share tungkol about to sa mga deep, meaningful life. Okay, so itong mga video series ko ngayon ay mga sikreto ng lahat ng mga sikreto. Okay, so ang sikreto ngayon is yung mga gemstone. Ito yung gemstone, yung ano ba ito talaga. So yung mga alahas, yung mga jewelry, ano ba talaga ang meaningful mga reason nun, or mga spiritual meaning life. So kung dahilan tayo na mamalas tayo, parang nade-depress, parang hindi maganda ang pag-iisip, parang suicidal, minsan hindi maganda ang mga pag-iisip. Ito yung mga napanood ngayon, itong mga subscriber na nood sa video na series na ito. Pasalamat, maraming pasalamat, salamat din sa inyo, at special bonus to na video kasi ano to, secrets of all secrets, pero mga sikreto to ibubunyag natin. Okay, so alam nyo po guys na yung mga gemstone na ruby, yung 94 dito sa page 94. So alam nyo po guys na itong ruby at sapphire, ito yan. Alam nyo po ba ano ba ang ibig sabihin ng ruby? Ang ruby po ay magpapaalis siya ng mga malas, plus yung mga sakit-sakit. Siyempre kasama na rin yung kalusugan, yung iwas sa mga bisyo, at saka yung puro problema sa pera. So pang success sa pera, at yung maganda yung kalusugan, mga chakra or power. Pero siyempre hindi naman tayo umasa dun sa bato ang magbibigay ng source. Yung langit talaga si God Yahweh. Magagamit siya sa mga prayer mo, magdadala ka ng mga gemstone. Kasi yung mga dating sa Bible, yung sa high priest, kasi sabi mo si Yeshua naman di ba, yung mga messianic. Pero ano kasi, kailangan talaga natin ng mga gemstones. Ito legit siya, pero ano lang siya, wala siyang presyo, pero pang set siya sa jewelry. Ewan ko lang kung anong klaseng bato to, sa mga kristal. Yung sinang niya, yung ano, yung habang ka nagdadasal, may mga pinatignan ka ng mga gems, magpalakas talaga, mag-stimulate talaga sa utak natin. Sabi mo, ano bang klaseng bato? Yung mga nasangla sa pawn shop, yung mga color bato, blue, maganda talaga yung mga bato. Kasi kung titignan natin sa Bible, yung sa high priest, yung mga, kasi dati yung panahon ni Solomon, yung gaalay sila ng mga yung 12 stone, yung dito, yung bato na nakaukit sa pare, ginagamit yun sa Israel. Yung magkita sila ni God Yahweh doon sa temple, yung anghel na bumababa, ginagamit yun sa mga pero yung mga pare may tali na yan. Pero kung siguro ihihila sila, kung mamatay, dapat di mag-inom, plus hindi gumagalaw ng babae. So totoo talaga na yung bato, yung mga gems, ginagamit din yan sa mga hari, prinsipe, yung mga yumayaman, yung mga, so syempre kung gusto natin yumaman at maswerte sa pera, yung jade parang 50-50 pa yun. Yan. So yung mga mutya, pero yung ruby talaga is test through time talaga yan sa Bible, at sa mga kings and princesses sa UK, yung mga nasa Europe hanggang ngayon, yung mayaman sila at nagsusurvive sila, yun talagang ruby. Yung emerald, maganda din siya sa mga compassion, pang siya, pang vital, pang palakas. Yung sapphire, maganda po siya para ito, yung sapphire maganda siya para sa peace of mind. Yun, mga banal yan. So yun naman talaga Then plus yung diamond is Adamos sa Greek. Yung diamond meaning unbreakable, hindi ka nasisira. Yun ang ginagamit sa mga barang-barang para hindi ka tabla ng barang o may naiinggit sa iyo. Maganda yung gagamitin. Ito lang simulation lang to yung kinang ng bato, yun.
yung sparkle niya, meron talaga siyang energy na ibibigay. Lalo na siyang hahawakan mo at titignan. Ilalagay mo lang sa jewelry pouch, sa sling bag. Talagang totoo talaga. Kala ko binarang ako eh. Pero kung hindi naman to totoong diamond, lalo na kung totoong diamond talaga. Ato jewelry set lang to eh. Mga bato talaga to siya na legit, pero ewan ko kung anong. Pero hindi na siya diamond, mapresyo. Pero kahit ano lang to, simulation, meron talagang epekto. Lalo na kung totoo talagang diamond, mga 20k yata yan, may 10k, mga mura na diamond, basta na yung mga certificate. Ang ibig sabihin ng mga jewelry is magpapa-enhance siya, lalo na instead, normal naman siguro manood ka ng mga cellphone kasi mag-update, pero kung gustong gumanda ang buhay natin, maganda talaga na magdadasal tayo na may mga gems sa langit. Hindi naman yung bato ang dinadasalan natin magbibigay ng swerte. Siyempre nagkasama na rin yung pagsunod sa Bible at yung may mga gems ka at saka positive thinking. Mas ano siya, mas may magagabay sa isip mo, mag-reflection, mag-meditate, compare sa nanood ka lang, nagsuscroll ka lang sa social media. Okay naman tong pinanood nyo ngayon kasi idea to eh. Ideas for life, para kagandang buhay. So yung mga gemstone, susuotin talaga siya. Susuotin, mag-ingat lang na nanakawin sa mga tulisan. Pero kung sa bahay ka, nagpapahinga at sa umaga magdadasal ka, may mga hawak kang gemstone, mas maganda. Hindi yung gemstone ang magbibigay ng swerte. Siyempre, parang ano dito eh, parang high priest din tayo eh. Yun ang na-analyze ko na yung mga gemstone pala, mayroon talaga siyang purpose. Hindi lang siya yung pang display. Ganda yung isip mo at saka yung mentality. At magpapalakas din siya. Kasama na yung healthy lifestyle, breathing, at saka yung pagdadasal. Kasama na rin yan. Mas maganda, mas madali yung hindi ka madaling ma-stress, malakas yung katawan mo, condition ka lagi, at malakas yung katawan kung may mga gemstone ka. Kasama yung sa pagdadasal mo. So parang na-realize ko na totoo talaga yung bakit ka bumibili ng mga mahal na alahas, kasi may meaning yan. Yun, instead na manonood ka ng scroll, magiinom ka ng alak, what if matulog ka na maaga, maglalaba, magkain ng healthy foods kung busy tayo sa araw-araw sa school or sa trabaho, di ba? Manonood ka ng mga gems kung yan, kung may kinang siya eh, mag-sparkle para magre-rainbow siya. Yan, rainbow siya. Instead na manonood ka na ng 3 oras mo sa kakababad mo ng cellphone or TV, what if idadasal mo yun, magre-ready ka sa araw mo o sa oras mo. Parang na-realize ko na maganda talagang investment yung mga alahas, yung mga bato, lalo na yung may mga gold, totoong ginto. 7K mabibili mo naman yan sa pawn shop eh. Mas maganda talaga siya. Parang na-realize ko yung pagdadasal mo, magsusuot ka, siyempre maglinis ka muna. Mas maganda talaga yung pagdadasal mo, parang full meditation, full relax. Yung may mga bato ka, lalo na kung setting in alahas siya. Yan, compare talaga, mas yun naman siguro ang meaning. Pero kaso eh, doon tayo sa mga inuman, sa mga party, minsan nagsisigiri-sigiri, stress sila, parang minsan nagsasabungay, nagjojowa-jowa lang eh. Parang sa akin yung mga ganong gawain, sasayang lang yung araw, sasayang yung oras. Pero hindi ko lang alam, na search ko lang kagabi, na maganda talaga ang meaning dito sa mga crystals, lalo na kung magdadasal ka, mag-relaxation. Kasi yung relax ngayon eh, cellphone lang eh, di ba? Mga TikTok, mga sobrang panood ng YouTube. Siguro manood ng mga YouTube, mga 2-3 video. Pero kung sobra na araw-araw, oras-oras na din, parang walang nagbabago sa buhay mo, lagi kang isi-stress. Parang kagabi ka lang, ma-relax ka lang, dahil pag umaga, parang stress na stress. Hindi ko naman sinasabing maraming alahas. Tanti lang may mga 1 o 2. Yung mga ruby, sapphire, yun maganda yun sa peace of mind, wisdom yun. Yung sapphire, bluestone, at saka yung ruby, at saka yung hindi ka mabarang or mga mayroon talagang namamarang, naiinggit,
bigla lang namamatay kahit walang sakit. O ito, kahit simulation lang meron talaga siyang power, lalo na kung kasamahan mo ng dasal sa God Yahweh, di ba, sa langit. Kung may hawak-hawak ka nun, pinanood, pinakikita mo, instead na kinang lang ng cellphone, lagi na ng hawak. Marami ng taong mahawak ng cellphone ngayon bira lang ng tao ngayon nagbabasa, naghahawak ng libro, nagbabasa o nagdalasal, bira na lang ngayon. Pero sabi ko, wala namang yung mayaman na laging humahawak ng cellphone Ginagamit ko lang tong cellphone, tong social media for educational purposes, di ba? Pagtutulong sa kapwa-tao, nabibigyan ng mga spiritual life, kasi yun lang naman nakasaysay marami yung mga uso, mga trending, nabibili mo. Pero actually, parang mas maganda talaga na may mga gemstone ka. Ito talaga. Hindi lang yung nabibili lang silang alahas, tinatago lang nila, iniimbak, susuotin talaga siya para may benepisyo siya. Plus, titignan mo yung kinang, yung sparkle ng bato, hahawakan mo siya. Yun, habang may sakit ako, mas maganda kung may nababarang sa akin o naiinggit, talagang hindi ka nasisira, matigas ka. Yun ang ibig sabihin nito ng mga bato, lalakas ka. At lalo na kung may mga emerald ka, ruby, sapphire at saka diamond, yung mga totoo, mas matigas, matibay yung buhay mo. Yung parang kasing tigas ka rin ng diamante, kasing kinang ka ng ginto. So, yun ang ibig sabihin nun, na siguro wala naman sigurong panahon ngayon na magdadasal, bihira na lang. Mas maganda yung kada gabi o umaga, kasama kayo may mga hawak yun, mag-ingat lang ka. Pero kung magtatrabaho na, tatanggalin na yung mga alahas, siyempre tatanggalin na yun. Siguro sa panahon na magpahinga ka na sa gabi, instead na manood ka ng cellphone ilang oras, magbabasa ka ng Bible, may mga naliligo ka, nagdadasal, may mga gemstone ka, mas relax yung prayer mo. Doon ang panahon na mag-iisip ka for the coming months, coming days, coming years, mga project mo, yung mga plano mo sa buhay or gagawin natin araw-araw. Mas improve yun compare lang sa kahit na lang kalukuhan nagtatawa mo, nakikita mo sa YouTube or Facebook or TikTok, ano na lang mga ginagawa mong pinanood, di naman magagamit natin sa buhay. Mas what if magbabasa tayo ng Bible, din i-reflect natin sa ating totoong buhay, diba? Magdadala tayo ng Bible mamaya. What if magbabasa tayo sa Bible, magdadasal, ako nagbibideo din ako sa mga praise and worship, diba? Para sa Pangasinan. What if there's something na magagawa mo, compare lang sa ilang oras mo kakascroll mo dun, sayang lang naman yun, diba? At least na ang ating buhay, hindi lang doon lang, hindi lang yun, at least nagdadasal tayo, nagpapagabay tayo sa langit. Kasi dito sa 72 names sa Kabbalah, yun. Kasi kapag kumukuha tayo ng pera, mayroon talagang kapalit yan. Mayroon talagang may-ari dito ng mundo. Sa pag-iintindi natin ng mga rabay, mga Jew talaga, itong pagkakaroon ng pera, dalawa lang kasi to. Power na money galing sa kang God Yahweh, or pera na galing lang sa word power sa mundo ito. Diba? Through our ego, sa ating mga pride. Ito kasi ang nagpapahadlang, nagpapahirap sa buhay natin, yung mga garbo, yung mga mahimataas sa sarili, yung mga pride, diba? Hindi nila naintindihan na parang mabait sila, okay pa sila, pero yun pala ang dahilan ng ego. Everyone got one. Ego, capital E-G-O. Yung mga masamang ugali, mga masamang isip, yun pala yung mga dasal natin hindi na aabot sa langit. Kasi yun pala yung mga gumagawa tayo ng mga insulto, pagmumura, di ba? Pag PI. Alam mo na yung mga tao ngayon na madali lang magsalita ng mga pagmumura, di ba? Yun lang din na yung example lang, putang ina, wag yun. Wrong yun na mga words, yung mga pangit na mga words, di ba? Mga pagagalit. Instead na sabi sa Bible, ilalabas yung mga bibig mo sa mga papuri, pasalamat. Hindi yung sabay-sabay ka sa malamundong mga drugs, pag maraming pera,
bili ng bili sila, kain ng kain sila, pasyal ng pasyal sila, parang masaya pero hindi siya masaya. Yung pera na yun, hindi yun spiritual. Dalawa lang kasi sa mundo eh. May pera na galing kang God Yahweh na dinadasal na pera, at yung pera na tiwala lang sa sarili, yung sariling pride, di ba? Ego ba? Yun lang din na ego, kung sa Bisaya ego, maraming natamaan eh. Yung sarili lang nilang sikap, di ba? Yun talaga na there's dito talaga sa 72 names, yan, sa Kabbalistic talaga. Yan. Nag-e-explore tayo. Yun talaga na ang pera nito, itong mundo na ito, may mga evil spirit dito, may mga kumukontrol na hindi sa atin. Itong mundo na ito para lang tayong bisita. So, like, subscribe, comment, share, papatuloy natin sa ating part 8. So, maraming salamat po. Have a peace. Love you all. Thanks.